Idinagdag agad ni Wu ang Anggatong sa apoy, kasi nililinlang kanya. Niloloko kanya. Kalimutan mo na. Huwag na natin siyang pansinin. Tingnan mo ang mga basahan na suot mo ngayon. Hahanapan kita ng bagong damit. Nginisyo ni Lin Xuan, ikaw pa ang nagsalita. Dapat magpalit ka rin ng damit. Baka nangangamoy na iyan. Hoy! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bilasan mo at pumunta sa Immortal Sect Ancestral Grounds. Naglakad palabas si Lin Xuan, medyo naiinis. Sige ay hindi marunong magbiro, ano? Ngunit pagdating niya sa pinto, umalangaw ang boses ni Lin Yunqing. Teka, huwag ka munang umalis. Sabay tayong pumunta. Tuwang-tuwa si Lin Xuan. Oo, sa wakas, may pagkakataon akong lumabas kasama si Shifu. Astig, parang ang iyong magandang kasintahan sa bahay ay sa wakas pumayag na pumunta sa isang party kasama ka. Haha, ang isipin pa lang ay nakakakilig. Habang naglalakad, nakita ni Lin Yunqing na nakangiti si Lin Xuan, kaya hindi niya maiwasang magtanong, ano ang nginingitian mo? Sa likod nila, pinagmamasdan ang kanilang likod, sumilip sina Wang at Yuang. Tingnan mo si Lin Xuan, tuwang-tuwa ang little punk na iyon. Nakakahiya. Di nagtagal, dumating sila sa ancestral grounds ng Invincible Immortal Sect kung saan marami na ang nagtipon. Lahat ng naruroon ay seryoso at magalang na sumasamba. Matapos ang pagsamba, nagsalita ang sect leader, may mahalaga akong ipapahayag. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, mula ngayon, si Chu Xiang Lin Xuan, na ang Taoist name ay Bai, ay magiging reserve sect leader ng ating Invincible Immortal Sect. Ang tiyak na termino ng panunungkulan ay pansamantalang itinakda bilang araw ng aking kamatayan o kapag nais niyang umakyat sa trono. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng lahat ng mga disipulo na naruroon, anuman ang kanilang paksayon. Halos mahulog sila sa sobrang gulat. Ano ba, si Lin Xuan, na hindi pa nga naging inner disciple ng 3 taon, ay maaaring maging susunod na sect leader ng ating Invincible Immortal Sect sa isang hakbang. Sa palagay ko, hindi ordinaryong tao si Lin Xuan. 2 taon pa lang ang nakalipas, siya lang ang sumugpo sa 10,000 bagong inner disciples, nanalo sa number 1 spot sa Grand Tournament, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa mga tao. Ngayon, direktang siyang naging reserve sect leader, na kayang umakyat sa trono kahit kailan niya gusto. Ayaw ba niyang bigyan ng pagkakataon ng iba na mabuhay? Masaya rin si Bingling at ang kanyang 2 alalay. Ang napakagaling na pagganap at kahusayan ni Shixong sa 100 Sects Grand Assembly, umasa sa sarili niyang lakas para patayin ang maraming late-stage immortal elders. Tunay siyang karapat-dapat sa pangalan ni Shixong. Tama iyan. Tama iyan. Nang marinig ang mga salitang ito, masaya noong una si Lin Xuan, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Hindi maganda iyan. Kung maging sect leader ako, paano ko masisipag na bibisitahin si Chu Chifang araw-araw? Paano ako mananatili sa tabi ni Shifu buong araw? Paano kung may nagsabi na ginagamit ko ang aking sect leader status para magkaroon ng lihim na relasyon sa isang babaeng inner elder? Ano ang gagawin ko noon? Nakatingin sa kanyang magandang Shifu, sa wakas nagpa siya si Lin Xuan at nagsalita, "Sect leader, sandali. May sasabihin ako." Ngunit bago pa matapos magsalita si Lin Xuan, isang galit na boses ang umalangaw, "Hindi ako sang-ayon. Hindi pa siya naging inner disciple ng 3 taon. Ano ang kwalifikasyon niya para maging sect leader?" Nang marinig ang boses na ito, bahagyang ngumiti si Lin Xuan. "Aha, nagtataka ako kung anong dahilan ang gagamitin ko para tumanggi, at sa susunod na segundo, isang dahilan ang nagpakita mismo sa aking pintuan. Tingnan ko kung sino ang napakabait na tumulong sa akin." Paglingon niya, ang nagsalita ay walang iba kundi si Zhao Mumula kanina. Ang ekspresyon ni Lin Xuan ay lubhang kawili-wili. "Oh, hindi ba si Little Kid Zhao? Hindi ko inaasahan na ganoon kalalim ang puot ng lalaking ito sa akin na maging siya ay naglakas loob na questionin ang desisyon ng sect leader sa harap ng buong sekta." Ang tingnan siya ay nakakainis. Matuwid na sinabi ni Zhao Mo, hindi pa siya formal na disipulo ng 3 taon. Ano ang gagamitin niya para kumbansihin ang publiko? Huwag nang banggitin ang mga elders, sino sa mga senior brothers at sisters natin ang makukumbansi? Di ba, Master? Ngunit sa sandaling tumayo siya sa harap ng kanyang master, agad siyang pinagsabihan, "Ikaw, walang kwentang disipulo.
Lumuhod ka. Naramdaman ni Zhao Mo na siya ay tinamaan ng kidlat, sumigaw sa hindi paniniwala, Master. Ano ang mali sa sinabi ko? Handa ba kayong hayaan ang isang bata na maging susunod na sect leader dahil lamang sa utos ng headmaster? Pak! Itinaas ng kanyang master ang kanyang kamay at sinampal siya. Sumusubok ka na bang magrebelde? Kapag sinabi kong lumuhod ka, lumuhod ka. Nagising sa sampal, tiningnan ni Zhao Mo ang kanyang master nang may hindi paniniwala. Ikaw ang elder na pinakamamahal sa akin, hindi mo pa nga ako pinagsasabihan minsan. Bakit ka ganyan kumilos ngayon? Dahan-daang lumakad ang master ni Zhao Mo sa tabi ng headmaster, yumuko ang ulo. Headmaster, pakiusap patawarin ninyo ako. Hindi ko itinuro ng maayos ang aking disipulo. Umaasa ako na ang susunod na headmaster ay patatawarin din siya at hindi ito isasama sa kanyang loob. Nagsalita si Lin Xuan, Headmaster, sa tingin ko rin ay medyo hindi naaangkop ang utos na ito. Tingnan ninyo, sa aking kasalukuyang lakas at aptitude, kung ako ang magiging susunod na headmaster, ang mga senior brothers at sisters pati na rin ang mga elders ay natural na hindi makukumbansi. Sa makatuwid, umaasa ako na babawiin ng headmaster ang utos. Ang mga salita ni Lin Xuan ay nagpagalit sa sixth elder sa tabi niya. Well, gusto ng matandang ito na makita kung sino ang maglakas loob na hindi makumbinsi ngayon. Sumabat ang isa pang elder, tama. Sa aptitude at contributions ni Lin Xuan sa Immortal Sect, sino ang maglalakas loob na hindi makumbinsi? Kung hindi siya ang susunod na headmaster, hindi rin ako makukumbinsi. Sa lahat ng mga disipulo ng Immortal Sect, sino ang mas kwalipikado na maging susunod na headmaster kaysa sa kanya? Kung siya ang maging headmaster, lubos na makukumbansi ang matandang ito. Bahagyang ngumiti si Lin Xuan nang marinig ang mga salitang ito. Nako, bagamat naiibigan ako sa suporta ng mga elders, ayoko talaga. Anong gagawin ko? Ang mga disipulo, nang makita ang lahat ng mga elders na nagsasalita para kay Lin Xuan, ay puno ng mga tanong. Anong klaseng mahika ang ginamit ng batang Lin Xuan na ito upang mapuri ng gusto ang mga elders? Lalong kinabahan si Lin Xuan, talagang ayaw niya ang trabaho. Kung wala talagang paraan upang iwasan ito, maaari na lang niyang sabihin ang kanyang iniisip. Ngunit tahimik hanggang ngayon, sa wakas nagsalita si Lin Yunxing, sapat na. Nang marinig ang boses, natulala si Lin Xuan. Paglingon niya, nakita niya na ang kanyang master ang nagsalita. Sobrang naantig si Lin Xuan na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang master ang pinakamahusay, niligtas siya sa kanyang oras ng pangangailangan. Narinig lamang si Lin Yunqing na namamayani sa pagkasabi, kung tapos ka ng magsalita, umuwi na tayo. Tara, Lin Xuan, babalik na tayo sa Chenhai Peak. Sumigla ang mukha ni Lin Xuan, opo, ayon po sa utos, Master. Nang makita si Lin Xuan na umalis ng walang palam, bumantong hininga ang headmaster. Nako, bagamat maaari kong hulaan na hindi handa si Lin Xuan. Natanggapin ang posisyon ng headmaster anuman ang mangyari, sa sitwasyong ito sa harap ng lahat ng mga disipulo ng sekta, ang pag-anunsyo kay Lin Xuan ay tiyak na hindi niya tatanggihan agad. Punyeta, sino ang nakakaalam na biglang lilito ang lalaking ito at sisirain ang lahat? Napansin ang tingin ng headmaster sa kanya, pawisan na ang noo ni Zhao Mo. Sigurado, iniisip ng headmaster kung paano siya haharapin. Kung hindi dahil sa lalaking ito, marahil ay napilitan ko si Lin Xuan, at sino ang nakakaalam, baka pumayag pa siya. Naisip ito, mahinang sinabi ng headmaster, ganyan ba siya palaging padalos-dalos? Bahagyang tumango ang master ni Zhao Mo, opo, masyado lang siyang pabaya sa pagkakataong ito. Bahagyang umiling ang headmaster at umalis. Marahil ito ay tadhana, lahat, maaari na kayong umalis. Naramdaman ni Zhao Mo na may hindi magandang mangyayari sa kanya, kaya sinubukan niyang magmakaawa sa kanyang master. Ngunit bago pa matapos magsalita, walang pakialam na sinabi ng kanyang master, dapat ka nang umalis sa sarili mo. Ang Yunrang Peak ay masyadong mababaw para maglaman ng malaking Buddha na tulad mo. Ang mga salitang ito ay parang kulog kay Zhao Mo. Master, kung ang isang inner disciple ay pinatalsik sa peak, katumbas ito ng pagpapatalsik sa sekta. Walang magawa rin ang kanyang master, bumantong hininga. Ay, good luck na lang sa iyo. Master, huwag mong pabayaan ang iyong disipulo.
Kabaligtaran sa trahedya ng pagtatapos ni Zhao Mo, si Lin Xuan, kasunod ang kanyang magandang master, ay labis na nasasabik. Hehe, kung hindi dahil sa tulong ng aking master kanina, baka hindi ako nakatakas. Bigla, lumingon si Lin Yunqing at nagtanong, bakit mo tinanggihan na maging sect leader? Hindi ba't magiging maganda iyon? Tumawa si Lin Xuan, gusto ba ng master na maging sect leader ako? Kung gayon, dapat ba akong bumalik at agad na pumayag na maging sect leader? Medyo nainis si Lin Yunqing nang marinig ito. Tigilan mo na ang matatamis mong salita. Ngunit pagpasok niya sa Chenhai Peak, kuminang ang mga mata ni Lin Xuan nang makita ang nasa harap niya. Wow! Ang Chenhai Peak ay mayroong napakalaking peach blossom forest. Dinala ako ng master dito. Hindi kaya gusto niyang, alam mo na, gawin ang isang bagay sa akin. Dahan-daang pumasok sa peach blossom forest si Lin Yunqing at sa wakas nagsalita, gusto ko ang iyong pagkatao, hehe. Paano maihahambing ang anumang posisyon ng sect leader sa Master Lin Yunqing? Mas lalong namula ang pisngi ni Lin Yunqing. Anong kalokohan na naman ang sinasabi mo? Malinaw na sinabi ni Lin Xuan, ang disipulo ay nagsasalita mula sa puso. Bukod pa rito, kung umalis din ang disipulo sa Chenhai Peak, ikaw na lang ang matitira sa buong peak. Habang nagsasalita, inabot ni Lin Xuan ang kanyang kamay upang haplasan ang buhok ng kanyang master. Nagtitigan lang sila sa isa't isa ng malalim sa peach blossom forest. Tiningnan ni Lin Yunqing ang gwapong mukha na iyon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mahina, Lin Xuan, yumuko si Lin Xuan, inilapit ang kanyang mga labi, gustong halikan ang cherry lips na iyon. Master, ngunit palaging may nakakasagabal. Sa sandaling malapit na silang gumawa ng mabuti, biglang umalangaw ang pag-ubo ni Old Lu, ehem. Nagulat si Lin Xuan. Ang mga emosyon na nakarating sa pintuan ay biglang naharangan. Ngumiti si Old Lu at sinabi, nasa maling oras ba ako? Nahihiyang nilingan ni Lin Xuan. Old Lu, anong nagdala sa iyo rito? Ngumiti si Old Lu at sinabi, nagtataka ako kung may oras ka bang maglakad kasama ako. Kung si Old Lu ay dumating para sa usapin ng sect leader, pakiusap bumalik ka na. Ang disipulo na ito ay talagang walang interes sa bagay na ito. Mabilis na iwinagayway ni Old Lu ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa bagay na iyon. Hindi ka pipilitin ng matandang ito. May ilang bagay lang akong gustong ipagkatiwala sa iyo. Kung ito ang usapin, kung gayon, master, aalis na ako. Babalik ako maya-maya. Hinihila si Lin Xuan sa talampas, sa wakas nagsalita si Old Lu, ang mga paghihigpit ng Heavenly Dao Law ay lalong lumalakas. Sa tingin ko, hindi nakalayuan ang oras para umalis ako sa mundong ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Lin Xuan nang marinig ang mga salitang ito. Sa kanyang nakaraang buhay, nag-research din siya ng mga Honghuang novels. Ang Heavenly Dao sa Honghuang ay katumbas ng siling, at walang sino man ang makakalampas nito. Ngunit ang Immortal Dao ng Yuanyang Realm ay hindi dapat ganoon kalakas sa teorya. Kung hindi, ang kapangyarihan ng Law ay hindi sana tuluyang nawala pagkatapos lumusot ni Old Lu sa Late Earth Immortal Stage. Nang makita si Lin Xuan na malalim ang iniisip, lumingon si Old Lu upang magtanong ng nagdududa, bakit ka ganoon kalungkot? Ang matandang iyan ay nagkaroon ng kanyang pagkakataon. Nais ding baguhin ang mga batas ng langit at lupa. Sayang at ito ay pangarap lamang. Walang bakas na susundan. Sa palagay ko, ang late stage immortal ang dulo ng lahat ng panuntunan ng mundong ito. Tahimik na nagtanong si Lin Xuan nang marinig ito, so, gusto mo akong tanggalin ang Heavenly Dao at ibalik ang isang Pure Land sa mga cultivators ng mundong ito? Bahagyang tumango si Old Lu. Marahil hindi mo pa naranasan, kaya hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng matandang ito. Kung hindi dahil sa Heavenly Dao na ito, kailangan ko ba ang Immortal Fruit para lang makalusot? Mapait na ngumiti si Lin Xuan, ang iyong late-stage Earth Immortal Cultivation ay hindi makahanap ng Heavenly Dao dito. Kahit umabot ako sa Earth Immortal Realm, ano ang magagawa ko? Sino ang nakakaalam? Sa sandaling makalusot ako sa early stage Earth Immortal, baka masugpo ako ng Heavenly Dao gamit ang Heavenly Earth Laws nito. Tumawa si Old Lu, nabuhay ako ng 10,000 taon, hindi ko pa nakita ang isang Harmony Cultivator na makakapagpatay ng mga human immortals na parang hayop. Ang pagiging sobrang mapagpakumbaba ay pagpapakitang tao lamang.
Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ulo, pilit na ngumiti. Sa totoo lang, hindi ako ganoon kalakas. Kaunti lang ang swerte ko. Nakilala ko ang isang napakagandang babae na mayaman bilang master ko, iyon lang. Oo nga pala, kailan mo balak umakyat mula sa realm na ito? Taos-pusong sinabi ni Old Lu, marahil hindi na magtatagal. Naguguluhan si Lin Xuan. Kung hindi ka magtatagal, paano kung pumatay ka ng ilang daang late-stage immortals mula sa ibang mga sekta bilang Palom bago ka umalis? Ito ang nagpagalit kay Old Lu. Hindi ako ilang bloodthirsty demon head. Hindi ba nag-aalala ang disipulong ito na pagkatapos umakyat ni Old Lu, may kakatok sa aking pintuan? Lumabas ang mga mata ni Old Lu. Batay sa iyong kasalukuyang lakas sa labanan, ano ang nakakatakot sa isang grupo ng mga late-stage immortals? Ikan-away ni Lin Xuan ang kanyang kamay. Bagamat puspos ako ng kagalakan, ang disipulong ito ay nasa mid-stage of harmony realm lamang. Hindi ako natatakot na holdupin, kundi ang pag-iisip na puntiryahin. Kung guguluhin ako tuwing ilang araw, hindi ba ito makakaapekto sa aking cultivation? Hehe, simple lang iyan. Kung gayon, aalis ang matandang ito sa sekta bukas. Linisin ang mga balakid sa iyong landas patungo sa immortalidad bago umalis sa lugar na ito. Kung gayon, binabati ka ng maaga ng disipulo sa pagdominant sa isang panig pagkatapos ng ascension, nagiging isang dakilang powerhouse. Nakatanggap ng pagbati, itinaas ni Old Lu ang kanyang kamao sa kalangitan at sumigaw, okay, tama iyan. Kung gayon, hihintayin kita ng matandang ito doon. Bilasan mo at umakyat para uminom kasama ang matandang ito. Haha, oo, oo nga pala, bigyan mo ako ng iyong kamay. Mayroon akong malaking kayamanan na ibibigay sa iyo. Napakunot ang noo ni Lin Xuan. Malaking kayamanan. Hindi ang klase ng malaking kayamanan na iniisip ko, di ba? Kinuha ni Old Lu ang isang sachet at ibinigay kay Lin Xuan. Nakatingin sa sachet, naguguluhan si Lin Xuan. Ano ito? Kinindatan siya ni Old Lu. Kapag nararamdaman mong nawawala ka sa iyong kinabukasan o kapag nakatagpo ka ng panganib na hindi mo malutas, buksan mo ang gabay na ito. Mayroong natural na solusyon sa loob. Naghintay si Lin Xuan hanggang umalis si Old Lu. Nakatitig siya sa sachet, tahimik. Bagamat sinabi sa kanya ni Old Lu na buksan ito kapag nasa panganib bago siya umalis, ano ba talaga ang nasa loob? Wala siyang makita mula sa labas. Ay, sige, bubuksan ko na lang muna. Sa proteksyon ng Xuanhuang Cauldron, anong panganib ang maaari kong makatagpo? Ngunit sa sandaling nakita niya ang nasa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ba talaga yan? Mayroon pala itong piraso ng papel na may nakasulat na dalawang salita, keep it up, destiny. Kung talagang nakatagpo ako ng panganib at gusto kong umasa dito, hindi ba ako mamamatay ng sigurado? Agad niya itong isiniksik pabalik sa sachet. Buti na lang, matalino ang Laozi na ito. Hindi naghintay hanggang sa nasa panganib ako para buksan ito. Bagamat ang laman ay nakakagulo sa pag-iisip, maganda ito bilang souvenir. Pagkatapos, bumalik siya sa maliit na mundo. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, nakita niya si Yerang na nagbababad ng kanyang mga paa sa spiritual liquid lake. Nang makita si Lin Xuan, masayang sinabi ni Yerang, Master, bumalik na po kayo. Tumingin sa paligid si Lin Xuan, pagkatapos ay nagtanong, Yerang, nasaan ang master ko? Pagkatapos bumalik ng master, hindi siya nagtagal at agad na nag-cultivate. Sige, nag-seclusion si master, kaya hindi rin ako pwedeng magpabe. Ang pag-breakthrough sa aking cultivation realm ang pinakamahalaga ngayon. Pagkatapos ay pumasok muli siya sa ring space. Ang sinabi ni Old Lu kanina ay lalo akong nagtataka tungkol sa mundo sa labas ng kalangitan. Bukod pa rito, sinabi rin ni Master na malalaman ko kung sino talaga ako kapag lumabas na ako doon. Nang makita si Lin Xuan na nawala, medyo nina si Yerang. Isa na namang nawala. Hay! Walang gustong makipaglaro sa akin. Lalo siyang nag-iisip, lalo siyang sumisimangot. Wow! Nakakainis. Nakakainis. Ang boring. Samantala, pumunta rin si Old Lu sa ibang mga immortal sects. Walang tigil na pinapatay ang mga late-stage immortals doon. Ang mga immortal sects na may galit sa Invincible Immortal Sect o kamakailan lamang ay sumusupil sa Invincible Immortal Sect ay lahat ay hinarap ang matinding paghihiganti ni Old Lu.
Makalipas ang kalahating taon, sa labas ng Heaven Gate, sa wakas ay sumasailalim na si Old Lu sa kanyang Ascension Tribulation. Lu Xia, isang late-stage Earth Immortal, nabuhay ng 10,000 taon, sa wakas umakyat. Pagbati, mula sa loob ng Heaven Gates, dahan-daang lumabas ang isang tao. Ito ay isang Immortal Guide. Tingnan ko kung aling rehiyon ng mundong ito. Ang Mandarin Dock Realm. Kung Mandarin Dock Realm, mukhang walang umakyat sa loob ng maraming taon. Anong Immortal Domain ang kabilang dito? Sandali, ang Mandarin Dock Realm. Para bang may naalala, agad na lumingon ang lalaking yon. Bilasan, isara ang Heaven Gate, bumalik na tayo. Nang marinig ang mga salitang ito, puno ng tanong ang ulo ni Old Lu. Ano ba, basta aalis na lang ng ganoon. Paano ako? Anyway, hindi pa sarado ang Heaven Gate. Ngayon, kailangan kong pumasok at tingnan kung ano ang ginagawa ninyo. Sa gayon, diretso siyang tumakbo papasok. Kasabay nito, matapos makita ang buong eksena ng ascension ni Old Lu, nagbuntong hininga si Lin Xuan sa pagkamangha. Ang pagpasok ni Old Lu ay kahanga-hanga. Maging ang Immortal Guide ay nagmamadaling ibalik siya. Nagtataka ako kung ang aking pagpasok ay magiging mas mahusay kaysa kay Old Lu kapag umakyat ako. Nang marinig ang mga salitang ito, ang uwak na nakakross sa likod niya ay bahagyang tumingin sa kanya. 2 middle stage Earth Immortals at isang initial stage Heaven Immortal ang tinatawag mong kahanga-hangang pagpasok. Hindi ka pa nakakakita ng mundo. Narinig ni Lin Xuan ang mga salitang ito at lumingon upang tingnan siya. Nang makita ang kanyang ekspresyon, tinitigan siya ng uwak. Punyeta, hindi kaya iniisip na naman ng lalaking ito na isusumbong ako kay Lin Yunqing. Naisip ito, agad niyang binago ang kanyang mukha, nagkunwari na malandi. Lin Xuan Big Brother, mali ako. Nang makita ito, ngumiti si Lin Xuan. Iyan ang mas maganda, Old Crow, kailangan mong bigyang pansin ang iyong pagkakakilanlan, okay? Sige, gawin mo nang maayos ang trabaho mo sa labas. Mag-cultivate na ako ngayon. Nang umalis si Lin Xuan, sumumpa ang uwak sa kanyang puso. Punyeta. Kung hindi dahil sa Peerless Empress na nagdi-back up sa iyo, na may hawak na Supreme Emperor weapon na sumusupil sa mga kalangitan, matagal ka nang namatay sa aking mga kamay. Isa pang kalahating taon ng seclusion. Pagkatapos lumabas ni Lin Xuan, hindi niya mahanap ang kanyang master at medyo nalungkot siya. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas, at hindi ko pa nakikita si master minsan. Nang makita si Lin Xuan na nakatayo lang doon ng tahimik, nagtanong si Yerang, "My lord, anong problema?" Pagkatapos yumuko si Lin Xuan at mahinang sinabi, "Sa susunod, sa sandaling lumabas si master sa maliit na bakuran, sabihin mo agad sa akin, okay? Tama, mas matagal ka nang nasa tabi ni master kaysa sa akin, kaya alam mo siguro kung gaano kalungkot si master, di ba? Upang mapuno ng pagmamahal ang mundo ni master, kahit na kailangan kong isuko ang ilang oras ng cultivation, handa ako. Okay, naiintindihan ko. Sa sandaling bumukas ang pintuan, tatawagan kita, Big Brother, okay? Nag-thumbs up si Lin Xuan, ang kanyang tono ay may katiyakan. Sige, magaling. Ngunit ilang taon na ako sa Chenhai Peak ngayon. Bagamat si Little Xuan ay kadalasang natutulog kaya hindi ko siya madalas makita, si Yerang ay palaging nasa harap ko. Bakit hindi ka pa tumangkad? Noon, sumigaw si Yerang, Big Brother, may galaw doon. Kuminang ang mga mata ni Lin Xuan na parang kidlat patungo doon. Nang makita ang kanyang master, agad niyang hinaplos ang ulo ni Yerang at ngumiti. Oh, maglaro ka na lang. Ang iyong disipulo ay bumabati sa master. Lin Xuan, paano kung maglakad-lakad tayo kasama ang iyong master? Dahil nag-anyaya ang master, paano maglalakas loob ang disipulo na hindi sumunod? Hehe, lalo kang nagiging matamis sa iyong mga salita. Naglakad ang dalawa sa hardin sa maliit na mundo at ngumiti si Lin Xuan. Master, tungkol sa iyong nag-iisang disipulo, wala ka bang anumang iniisip tungkol dito? Tingnan mo, ang iyong disipulo ay nasa mid-Mahayana stage na, ngunit ginagamit ko pa rin ang isang pangkaraniwang intersect disciple cultivation method mula sa soul transformation stage.